Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic sa bibi mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat. Yuki Wakamura, pakilala na nga sa bida nating binata, na may pambihirang galing sa paglilinis na kinabiliban na nga ng mga tropa nito, at maging pagtahi ng mga natastes na butones ay basic lamang dito. Ayos ka talaga Yuki, pagkamangha na nga ni Boy Nguso dito. Ayon naman sa bida natin ay tinuruan daw kasi siya ng kanyang kapatid na babae, since ang kalalakihan nga raw sa mundo nila ay di pinagpala ng kapangyarihan kaya kailangan nilang bumawi sa ibang bagay. Tsaka no choice ako at binabanatan ako ng ate ko kapag di ako nasunod sa kanya. Paliwanag na nga ni Yuki sa mga kaibigan nito na bagamat napangiti sa sinabi ni Yuki ay natigilan ng mabanggit nito ang kanyang ate. Sa pag-uwi ni Yuki ay bigla na nga lang itong natigilan ng mabalot ng makapal na hamog ang buong syudad. At dito napagtanto na siya ay napunta sa dimensyon ng Demon Capital Motto, pilit kinalma na nga nito ang kanyang sarili sabay binunot ang isang manual na naglalayon tulungan sila sa sitwasyon na ganito, kung saan pinaliwanag na anumang oras ay pwede kang mapunta sa Motto na isang alternate dimension na konektado sa mga gates, at kalat sa buong Japan, at ang kaganapan at mga kagipay na pinsala nito ay tinatawag na Motto mishaps. Iminungkahi na nga ng manual na kung sakaling mapadpad sa Motto ay pumirmi lamang sa iyong lugar at hintayin ang Demon Defense Force. Sa kasamaang palad ay namataan ng mga halimaw itong si Yuki, na agad na ngang tumakbo papalayo at ayaw niya nga raw mamatay sa lugar na ito. Hanggang sa kung saan ay bigla na nga lang dumating ang isang halimaw na may sakay na isang chicks, na to the rescue sa ating bida na lubos na gulat. Kung saan pang isingisi na nga itong si ate at ang malas daw ng bida natin at agad pinagkaguluhan ng mga halimaw sa Motto na tinukoy nitong Shukis. Walang ano-ano'y isa-isa na nga nitong binanatan lahat ng kaharap na halimaw, at huwag nga raw mag-alala itong binata at nandirito raw siya para iligtas ito. Sabay nagpakilala na si Kyoka Uzen, ang commander ng Demon Defense Force ng 7th Squad. Rekta umalis na nga sila nang makita na nagsedatingan ang mas marami pang halimaw. Gamit ang isa sa mga Shukis na kinontrol ni Kyoka gamit ang kapangyarihan nito. Sa kanilang pagtakas ay dumating na din sa eksena ang mga kasamahan ni Kyoka, na nagpakilalang sila Hamari Azuma, Nei Okawamura, at Shushu Suruga ng 7th Squadron. Pasiklab na nga si Ate Pink ang buhok na tila may built-in na radar na at eneska ng buong paligid, at sinabing may mga kalaban sa gawing 6 at 9 o'clock nila. Nang malaman nito ni Kyoka ay iniutos nito sa mga dalaga na sila na bahala sa mga humahabol sa kanila habang siya naman ay sisiguraduhin daw muna ang kaligtasan ng binata at ilalayo sa mga kalaban. Bago maghiwa-hiwalay ay may pahabol na paalala na nga itong si Ate Green na sumunod nga lang daw sa mga utos itong binata nang masigurado ang kanyang kaligtasan, sabay labas ng kanyang pangmalakasang revolver na pinagraratrat na nga lahat ng nakasunod na kalaban sa kanila. Abat di rin nagpahuli si Ate Yellow na bigla na lamang lumaki at naging higanti, na lubos kinamangha na nga ni Yuki at sa lahat nga raw ng mga babae na nakatanggap ng kapangyarihan mula sa Peach na tanging tumutubo sa Motto, ang Demon Defense Force nga raw ang Bukutangi na biniyayaan ng pangmalakasang kapangyarihan pagdating sa combat. Kalaunan ay nagawa na ngang matalo nila Pink, Blue at Yellow ang mga halimaw na sa kanila ay humahabol, sabay tinugunan ng bata na kanilang nailigtas. At pinag-alala kung nakarating na raw ba ng ligtas ang kanilang commander na si Kyoka at ang binata sa kanilang dorm. Nang hinayang naman sila at di nga raw nila nakita na nakipaglaban ang kanilang kinakamanghaang commander, hanggang sa nagulat na nga sila nang magising ang bata na kanilang nailigtas na hinahanap ang nakakatandang kapatid nito. Samantala, paliwanag mode naman itong si Ate Kyoka, na may 3 alituntunin nga raw na dapat sundin ang sinumang biktima ng Motto mishap. Una, stay put ka lang at maghintay sa rescue. Pangalawa, kapag namataan ng Shuki ay huwag bida-bida at unahin ang kaligtasan ng sarili at tumakbo na parang wala ng bukas. Pangatlo, huwag madaldal at itikom lamang ang bibig. Natahimik na nga lang si kuya mo hanggang sa bigla na lamang sila natigilan nang may makitang bata na hinahabol ng isang Shuki. To the rescue na nga si Bibi Kyoka ngunit sa kasamaang palad ay nadali ang kanilang sinasakyang Shuki at may kabagalon. Kaya para mapigilan ang mga kalaban ay muling binunot ang kanyang espada at pinagwa-wash-wash ang kalaban. Abat di rin nagpahuli si Yuki at inagapan ang muntik ng Map Isaac na bata, buti na lamang at naabutan sila ni Kyoka na siya nangangham-ati sa kalaban, sabay naglabas ng pangmalakasang barrier at medyo olot sila sa dami ng kalaban.
Lubos na bahala na nga itong dalaga at okay lang daw sana kung mag-isa siyang mapuksa ng mga kalaban. Ngunit since may ibang tao siya na kasama ay kailangan niyang lumaban hanggang sa huli, sabay na pa-flashback na nga at bakit daw sa kanya napunta ang inireklamo nitong abilidad niya. Natampulan na nga ng tukso at pangmamaliit at kailanman daw ay di magiging Supreme Commander kahit anong gawin nito. Ngunit sa kabila nito ay ito na nga ang nagsilbing apoy sa naghuhumindik na dibdib ng ating bidang dalaga at ipapakita niya daw sa mga ito na magiging Supreme Commander siya kahit anong mangyari. Teka, di ko pa nasusubukan gamitin ang kapangyarihan ko sa tao, pagmumuni-muni na nga ni Kyoka na napalingon sa ating poging bida. Hoy supot, ano pangalan mo? Tanong na nga nito kay Yuki. Agad nagpakilala naman ang binata sabay iminungkahi na nga ng dalaga na may kailangan daw siya subukan para magawa nilang makatakas sa sitwasyon nila. Sige naman si tanga at gagawin daw niya lahat makatulong lang at makaligtas sila, hanggang sa mawala na nga ngiti nito nang sabihin ni Kyoka na simula ngayon ay slave na siya nito. Iminungkahi na nga nito sa bata na sa tabi na muna ito at magtakip ng mata at manahimik. Sabay pinahiga na nga ang binata bagamat natatarantat sinabi ng dalaga sa kanya na ipanglalaban siya sa mga halimaw. Mula sa malayo ay natanong na nga sila ng ibang miyembro ng 7th Squadron habang itong si Yuki naman ay di mapagtanto at tila instinct daw na gumalaw na lamang ang kanyang katawan nang ailapit sa kanya ni Kyoka ang daliri nito. At nang dilaan niya nga ay bigla na lamang nag-activate ang isang spell na bumalat na nga sa bida natin ng sandamakmak na kadena, at Kilauna ay nag-transform sa isang mala-Digimon na character. Nalubos kinagulat na nga nilang lahat, maging ni Kyoka at di niya raw inakalang gag-ana ang kanyang kapangyarihan sa binata. Pasiklab na nga itong si Yuki at binasek lang ang mga kaharap na kalaban, piw-piw dito, wash-wash doon, nalubos kinamangha na nga ni Bibiko at pambihira raw ang lakas ni Yuki. Abat di rin talaga nagpahuli ang mga Shukis at nagkumpola na nga para mas lumaki sila, bilang sagot sa lakas na pinapakita nitong si Yuki. Ngunit olats talaga sa kabila ng pangmalakasang mga atake na ibinibura nito sa mga bida natin, na binasek lamang siya at ginawang paputok. Nang matalo nga nila ito ay muli nang bumalik sa pagiging tao ang binata, na lubos ng hihihina. Commander, teresibat na tayo, ika na nga ni Ate Blue ngunit mauna na nga raw sila at may pag-uusapan pa raw sila ng binata, na okay na nga lang din at umalis. Pinahanga mo ako boy, di ko akalain na ganoon ang magiging resulta. Mukhang ang pagiging slave mo ay kailangan na nating gawing permanente, ika na nga sa kanya ni Bibi Kyoka, na kinataranta na nga ni Yuki at teka lang naman daw. Sa gulat nga ng binata ay bigla na lamang siya hinalika ng cute-cute na dalaga, at sinabing yun daw pala ang gusto ng pag-ibing binata. Paliwanag na nga ni Kyoka na ito raw ang premyo ng kanyang abilidad, kung saan bilang kanyang master, ay obligasyon niya na bigyan reward ang kanyang slave. Kada trabaho at task na natatapos nito aces ba ito na nga ba sinasabi ko sana all na naman, hahaha. Lubos na ang gatag na nga lahat ng mga ngatog sa binata at nakascore na nga ng keys sa pagka-Diyosa-Diyosang dalaga, at first time ng tanga na maka-experience nito. Di pa nga dito natapos at sinabi ni Kyoka na todo nag-effort daw kanina ang binata kaya tinanong kung nais pa nito ng isa pa, na agad kinataranta na nga ng supot nating bida at nagkaditulak-tulak na nga ang chicks na dalaga. Medyo nainis naman ang pa-blush-blush si ate at sinabing maging siya ay walang kontrol sa kanyang katawan at nararamdaman, dahil ito nga raw ang kabayaran ng kanyang ability. Nakilaw na inilaplap na naman nga ang jackpot nating bidang paayaw-ayaw pero sinalo din naman lahat na hype ka. Wala na ngang nagawa si Yuki kundi manigas sa kanyang kinahihigaan at tanggapin na lamang ang reward ng kanyang master abat parang dihado pa si kuya mo, haha. Natulala na nga lang ang binata matapos ang mga pangyayari at di niya raw inakala na ang kanyang first kiss ay mangyayari sa Mato. Habang itong si Kyoka naman ay nagkwento, na kahit isang Shuki lang daw ang makalusot sa Earth ay magreresulta na sa sandamakmak na kalamidad. Kaya sinabi kay Yuki na todo-todo ang pagnanais niya na maging Supreme Commander ng mapuksa ang mga ito, dahil ang kasalukuyang Supreme Commander daw ay masyadong pag-ibig, at sa tulong nga raw nitong binata ay nakikita niyang posible na ito. Sabay isiningit na nga na magtrabaho raw sa kanya itong si Yuki. Moment na nga ang binata at ang tanging mapagmamalaki niya lang raw ay ang kanyang housekeeping skills, ngunit sa gulat nito ay mas nagustuhan pa nga ng dalaga at sakto raw. Tsaka nakita daw ni Kyoka ang tapang na taglay ng binata nang iligtas nito ang bata kanina sa laban nila. Dito na nga napaisip si Yuki, na walang naghihintay sa kanyang kinabukasan sa kanilang mundo, kumpara sa Mato kung saan kaya niyang labanan ang mga Shuki kagaya kanina, at mapaghihiganti niya pangaraw ang kanyang ate kung nagkataon.
Tsaka mukhang worth it naman daw at may mga pa-reward sa kanya ang cute-cute na dalaga kaya omoo na nga ito sa huli. Matapos ang kanilang pag-uusap ay dinala na nga siya nito sa Demon Defense Force dorm, kung saan nananatili ang mga dalaga. Huwag nga raw mag-alala ang binata at napapalibutan ito ng isang barrier, at simula raw ngayon ay dito na siya magtatrabaho. Pang-ising-isi na nga itong si Yuki at sa wakas daw miyembro na siya ng Demon Defense Force hanggang sa nagkagulatan na nga sila nang sabihin ni Kyoka na simula ngayon ay caretaker na ng dorm ang binata. Uy teka lang, kala ko member nyo na ako, pagsingit na nga ng nagulat na binata. Ayon naman sa commander ay tuwing may laban ay slave niya ito, ngunit pag wala naman ay magiging caretaker ito ng buong dorm. Halo-halong reaksyon naman ang natanggap nito mula sa mga dalaga. Ngunit wala naman na sila nagawa at napagdesisyonan na nga ito ni Kyoka. Pero syempre sa like at subscribe kayo ang may magagawa mga idol, baka naman, salamat. Ayun na nga at naging caretaker na ang bida nating si Yuki, at dito kinagulat ang paglutang ng isang shuki malapit sa kanilang dorm. Doon na nga siya nakita ni Nei at ipinaliwanag na nasa Orakeman area sila ng Mato, kung saan di tulad ng ibang dorm ay marami-rami ang nagsisilutangan na shuki. Dagdag pa nito na halos kasing laki lang ng Tokyo ang buong Mato, na nahahati sa 8 direksyon, kung saan may kanya-kanyang nakatoka na dorm. Agad nagpasalamat naman itong si Yuki sa pa-explain ni Nei hanggang sa muli na namang may lumutang na isang shuki malapit sa kanilang dorm. Sa kung saan ay bigla na nga lang itong pinagre-retrat ni Hamari na kinabwisit na nga ni Yuki at paano raw kung pati sila ay nabaril. Di tanga ka lang talaga, di ko na yun kasalanan banat na nga sa kanya ng dalaga. Tsaka magluto ka na gutom na kami dagdag pa nga nito. Oo naman ang tila tinatamad itong bida natin na kinainis na naman ng dalaga sa kanya at attitude na raw ito. Sabay pinagduduro na nga siya at pasalamat nga raw ang ating bida at kaya lang naman daw siya nandirito sa dorm, with libreng foods tas kasama pa mga chicks, ay dahil sa kabaitan ng kanilang commander, na kinatamimi na nga lang ng bida nating si Yuki. Kalaunan ay bonggang foods na nga ang hatid ni Yuki sa mga dalaga, na lubos kinatuwa na nga ng mga ito, pati ng ating bida na lubos pinuri ng mga chicks niyang kasama. Bigla na nga lang nawala ngiti ni Yuki nang mapagtanto na nalihis na sa pagiging hero ang ginagawa niya, kaya napatanong kay Kyoka kung kailan daw ba siya sasabak sa labanan sa parang puro na lamang daw siya linis, luto at laba. Abat hype ka talaga lakas ng amats mong magreklamo sa commander. Banat na naman nga sa kanya ni Hamari na lubos kinagulat na nga ni Yuki. Sabay agad pagpigil naman ni Kyoka at sinabing bagamat all-girls dorm ang kanilang tirahan at medyo nag-a-adjust pa ang lahat sa bagong caretaker nila na lalaki, ay sanay maging mabait daw sila dito dahil magaling itong housekeeper, at mahalaga itong parte ng kanyang abilidad. Sabay pahabol na kung sakaling magpasaway man ito ay siya na mismo, bilang master nito, ang dudurog ng betlogs nito, na lubos kinabahala na nga ng binata habang ang mga dalaga ay omo o na lamang. Kinagabihan, habang naglilinis ay aksidente namang nakita ni Yuki ang buong pagkatao, kinabukasan at hinaharap ng kaalitan nitong si Hamari, na lubos na nga nitong kinataranta. Yuy nakita niya sabi ko na manyak ka boses na ngang narinig ni Yuki mula sa kung saan kaya agad hinanap kung sino ang nagsalita, hanggang sa magulat na nga lang siya nang makita si Shushu na mala Ant-Man sa liit. Pa-explain naman ang dalaga na ang ability niya raw ay ang lumaki at lumiit. Ngunit ang makita niya nga raw na naninilip itong si Yuki ay mas malupit, sabay picture sa kanya kasama ang hubad na mga dalaga sa background. Magkahulog-hulog na nga ang mata ng bida sa Taranta at mali nga raw ang iniisip ng dalaga, sabay pasaring na nga ni Shushu na what if sabihin niya raw sa commander ang mga nakita, naku nanganganib betlogs mo kuya, pang-aasar na nga ng dalaga. Pera, gusto mo pera, ribat na nga ni Yuki sa dalaga, na tinawanan lamang siya at sinabing kung nais daw ng binata na hindi kumalat ang kanyang skandal ay maging slave siya nito. Wala nang ang nagawa ang na-blackmail nating bida kundi sundin ang pili ang dalaga, habang sa isip-isip ay kailangan nga raw niya mabura ang picture sa cellphone ni Shushu kundi bobalihin siya nito buong buhay niya. Nakahanap na nga ito ng pagkakataon ngunit olat siya sa bilis ng kamay ng dalaga, na muli na naman nga siyang nahanapan ng butas, nang aksidenteng mahawakan niya ang panty nito at kinuna na naman siya ng picture, kaya pang ising-isi na naman ito at may pandagdag blackmail na naman daw siya sa cute-cute na binata. Napapamuni-muni na nga lang si Yuki maging sa kanyang paglakad, at lagi siya naiisahan ni Shushu sa mga picture na nakukuha nito sa kanya,
Pero aksidente naman daw ang mga yon kaya mukhang madedepensa niya naman daw ito sa commander kung nagkataon, hanggang sa makita na nga nito ang pagsasanay ng commander kasama si Hamari, kung saan nagpasiklab ito ng pambihira nitong lakas, na lubos nagpaurong na nga sa lahat ng uurong kay Yuki at mas natakot na tuloy na malaman nito ang mga picture na kuha ni Shushu. Sa kung saan ay bigla na nga lang siyang kinalabit ni Nei at sinabing aalis daw sila nila Commander Kyoka at Hamari, at may meeting daw sila, kaya sila na nga raw muna ni Shushu ang may iwan sa dorm. Sakto nang makilala naman daw niya si Shushu tsaka mabait naman daw ito kaya wala siyang dapat ipag-alala, habang sa gilid ay ngiting Dorademonyo naman si Shushu nang marinig ang balita, hahaha. Buisit na yan, sa isip-isip na nga ni Yuki na agad pinagmasahe ni Shushu nang sila na lang naiwan sa dorm. Nakilaw na ay nagustuhan na rin nang makita ang magandang view na kanyang nakikita. Galing mo naman magmasahe, ika na nga ni Shushu at lubos na gustuhan ang pagmamasahe ni Yuki, ayon naman sa binata ay nasanay raw siya dahil sa pagmamasahe niya dati sa ate niya. Dito nagkakwentuhan na nga ang dalawa, tungkol sa pamilya ni Shushu, at kung ano-ano pa, hanggang sa nang matapos na nga ang masahehan ng dalawa, ay niyaya naman siya ng dalaga na maglaro. Game naman agad si Yuki at sinabing magaling daw siya sa mga games kaya mapapalaban sa kanya ang dalaga. Abat kung ganyan lagyan natin ng thrill, kung saan sa bawat talo ng kung sino man ay maghuhubad ng isang kasuutan, o ano game ka, ika na nga ni Shushu sa binata. Bagamat nagulat ay Omo o na nga lang ang nagmayabang na binata at makikita raw ng dalaga ang kanyang hanap. Sa gulat nga ng binata ay sunod-sunod na KO ang natanggap nito mula sa dalaga, na nagresulta na nga sa pagkahubad nito, at ng boxers niya na lamang ang natitira ay pilit tumanggi na itong tanggalin at baka makawala ang pinakaingat-ingatan niyang pugo at delikado raw pag nagkataon para sa dalaga. Tinawanan nga lang siya ni Shushu at ang cute-cute raw nito, sabay nag-transform sa malaking version nito at kung may dapat man daw mag-alala sa sitwasyon ay iyon ang binata. Uy teka lang naman ate, pilit pagpupumiglas na nga ng binata na kailangan ay boxers ay namaalam na. Hala ang liit, patawa-tawa na nga ni Shushu nang makita ang kanyang potoy-toy, hanggang sa matigilan na nga lang ang dalawa nang biglang umalag ang buong dorm. Sa kanilang paglabas ay bumungad na nga sa kanila ang isang dambuhalang Shuki, na pilit pinapasok ang kanilang dorm. Dito na nga bumida itong si Shushu at sinabing stay put nga lang daw itong si Yuki at siya na bahala sa dambuhala, sabay transform sa isang dambuhala. Rekta laban na nga si ate habang itong binata ay nanonood lamang sa tabi, na lubos kinamangha ang lakas ng dalaga. Bagamat natalo nito ang unang Shuki ay medyo nahirapan na nga ito sa pangalawang dambuhalang Shuki, at nagkaaberya pa dahil di na nito magawang magamit ang kapangyarihan niya. Dito na nga ito pinagtulungan ng mga Shuki, na lubos pinag-alala ni Yuki at wala man lang daw siya magawa para tulungan ang dalaga. Hanggang sa pumasok na nga ang ideya kay Yuki na nag-transform siya ng dilaan niya ang daliri ni Kyoka, sabay nagmadali na bumaba at tila may hinahanap. Dito na nga pinagbubungkal ni Yuki ang mga labahan ni Kyoka, at nagbabaka sakali na kung sakaling halikan niya ang anumang sinuot ng master niya ay baka mag-transform siya. Sa gulat niya ay paunti-unting gumana ang plano niya, ngunit kulang nga raw at pahapyo-hapyo lamang ang lumalabas sa kanyang kapangyarihan, hanggang sa mapadpad na nga ito sa locker ni Kyoka at dito kinuha ang boots nito. Agad lumabas na nga si Yuki at medyo nabubugbog na itong si Shushu, at dito walang ano-ano'y din ilaan ang boots ni Kyoka, at siyang tunay dahil dito ay nag-activate ang kapangyarihan ng ating bida, di nga lang kompleto pero pwede na nga raw ayon kay Yuki na agad romespo sa nauubos na ang damit na dalaga. Mukhang kinilig na nga si ate Shushu mo habang si Yuki naman ay binasek ang kalaban sa isang atake lamang, ngunit kasabay din ito ang agad pagkaubos ng lakas ng binata. Agad natarante naman si Yuki nang maramdaman na nahulog siya sa malalambot na Shushu ni Shushu, na pang-ising-isi lamang sa binata. Kalaunan ay si Shushu naman nga ang nagulantang nang makita ang gigil version ng pugo ni Yuki, na lubos na taranta habang ang dalaga ay manghang-mangha at ibang-iba raw kanina, hahaha. Dahil nga sa ginawa ni Yuki ay may pa-reward na naman sa kanya ang kanyang master na si Kyoka ngunit masahe nga lang sin segundo lang naman daw ang naging laban nito. Habang sa isip-isip naman ng binata ay nagrereklamo at todo effort daw siya pero hanggang masahe lamang ang kanyang matatanggap. Pinagsabihan naman ni Kyoka itong si Shushu at sa susunod raw ay huwag nitong mamaliitin ang mga Shuki, at bilang pasasalamat nga raw nito kay Yuki ay tulungan nito ang binata sa mga gawaing bahay.
Oo naman itong si Shushu at nang makaalis na nga sila Kyoka ay pang-ising-isi na namang dinaganan si Yuki, at mas lalo raw tuloy siyang na-curious sa mga lalaki, sabay pekitin na naman ang picture kay Yuki. Kuha mula sa nakaraan nilang laban kung saan sila ay nagkahubaran. Wala na naman ngang nagawa ang binata nating napagtitripan lagi ng dalaga, na pinakitang tila na in love na sa binata ay susba sana all na naman, hahaha, samantala sa kung saan, isang grupo ng mga kababaihan ang pinakitang nilusob ng pangmalakasang Shuki na ito, kasama ang isang misteryosang dalaga, at sinabing nararamdaman niya raw ang presensya ng ating bidang si Yuki sa mundo ng Mato. Padama na rin Lods ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Salamat! Balik Earth na nga muna sila Kyoka kasama ang pinakaswerteng lalaki sa balat ng mundo na si Yuki, at may aasikasuhin nga lang raw na paperworks itong si Kyoka. Gulat na nga ang binata ng pagbalik ni Kyoka ay pangmalakasan na ang outfit nito na nagpatamimi na nga sa bida natin ng ilang segundo, sabay sabi ng dalaga na maganda rin na may break sila sa trabaho at baka ma-burnout sila, at sa kanilang paglalakad ay di na nga may tago ni Yuki ang lubos na pagkamangha sa taglay na kagandahan ni Kyoka. Napatanong na nga ito sa dalaga kung saan daw ba sila pupunta, ngunit walang nakuhang sagot mula sa supladang master niya. Samantala, todo hanap naman itong si Shushu kay Yuki sa kanilang dorm, at dito nalaman na nga mula kay Nei na sumakabilang dimension muna ito kasama ang kanilang commander. Balik kila Yuki ay dinala na nga siya ng commander sa isang memorial park, kung saan kwento ng dalaga na libingan ng mga namatay sa isang di malilimutang insidente sa bundok ng Gasan bandang Oisawa. Duse-duse ng Shuki ang lumusab dito ngunit may isa raw na di siya makakalimutan kailanman noong araw na iyon, isang Shuki na may isang sungay na tinawag niya mula noon na Unicorn. Lahat ng Shuki na nakatawid ng araw na iyon ay nagawang masupil ng Demon Defense Force, ngunit nang tignan ko ang mga records, ay nadiskubre kong nakatakas at nagawang makabalik sa motto ng feisting Shuki na iyon, di ako papayag na basta na lamang siya tatakas sa mga nagawa niya, at pinapangako ko na walang matitira ni anino ng animal na Shuking ito, todo-tadong galit at puot nang ang pinabatid nito. Kaya maghanda ka Yuki lalo na sa pagdating ng araw na iyon, dahil hanggat di ko na paghihiganti ang mga taong pinatay nito ay di ako titigil, ika na nga nito sa bida natin ng may panggigigil. Nang sila ay babalik na sa Mato ay humirit na nga itong si Yuki na break time muna sila, sabay turo sa isang cafe at balita niya raw sikat ito sa mga dessert. Kalaunan ay pumayag na nga lang rin ang dalaga, ngunit saglit lang daw sila, at puro Mato peren nga ang nasa isip ni Kyoka. Kwento na nga ni Yuki na nawala rin daw sa kanya ang nakatatanda niyang kapatid na babae sa Mato mishap, kaya kahit papaano ay gets niya raw itong dalaga. Sige ka baka bago ka pa makapaghiganti, ay magreklamo na iyong mga bulati, sa gutom na ko mahirap yun ate, pagbibiro na nga ni Yuki sa napakaseryosong dalaga. Tsaka di ba sabi mo break din pag may time para di ma-burn out, ika na nga ni Yuki dito. Napangisi na nga lang si Kyoka at binalik ni Yuki ang sinabi niya kanina, hanggang sa kalaunan ay nag-enjoy na rin ng matikman ang parfait na kanilang in-order. Napamuni-muni na nga itong si Yuki nang makita ang mga ngiti ni Kyoka at naaalala niya raw ang kanyang kapatid na babae. Ngunit di rin nagtagal ang panandaliang nakaw na date ng dalawa nang bigla na nga mag-notify ang cellphone ni Kyoka at may emergency raw sa Mato. Ano pa nga ba at balik seryoso mode na naman si ate mo at ginamit na ngang ride si Yuki sa pagmamadaling makabalik sa Mato, at nang sila ay makauwi na, at since good boy na naman ang ating bida, ay niyaya na nga ito ni Kyoka sa kanyang kwarto para sa reward ng binata buwisit sana all na naman, hahaha, kung saan pinatatanggal ang kanyang stockings. Bagamat buwisit ito at itong araw ang sinisigaw ng subconscious ni Yuki ay wala naman siyang magawa since ito ang reward system na kaakibat ng skill niya para sa kanyang slave. Matapos ang moment ng dalawa ay rekta na nga nilang pinag-usapan ang tungkol sa emergency na kanilang nasagap, kung saan tila isang crater ang lumutang bandang timog ng Mato, kasabay ang paglutang ng sandamakmak na Shuki, na ayon kay Nei ay nagmistulang pugad ng mga Shuki at tambay mode lang ang mga halimaw sa nasabing crater. Abat yehe-yehe na nga si Yuki at sa wakas daw may ganap na siya, at todo-todo na nga ang bilis ng sila ay umalis para puntahan ang nasabing lugar. Nang marating nila ang crater ay agad binanata na nga ng 7th Squad ang mga Shuki, habang sila Yuki naman at ang commander ay nakaantabay lamang at kung sakaling mag-transform ang mga Shuki sa isang dambuhalang halimaw, ay sila ang babanat dito kaya maghanda raw itong si Yuki kung nagkataon.
Sa kung saan ay nagulat na nga lang sila ng isang pangmalakasang atake ang bomb-ire kay Shushu, at dito nanlaki na nga lang mata ni Kyoka nang makita ang isang pamilyar na halimaw, ang pinakamumurya nitong Shuki na unicorn. Ngunit mas kinagulat nila nang makita na may kasama itong halimaw na nakakapagsalita, at pinagtaka na nga kung halimaw daw ba ito. Bagamat naguguluhan pa sa mga pangyayari ang ating mga bida ay wala naman ang patumpik-tumpik pa itong si ate kalaban na sila ay binanatan. Siyempre di rin nagpahuli si Kyoka at rektaram ibat na rin ang atake sa kalaban, at sa wakas nakita niya na nga raw itong unicorn. Sabay napatanong kung sino raw itong dalaga na nakasakay sa Shuki. Sabihin na lamang natin na ako ang mortal na kaaway ng Demon Defense Force ikanangalang nito sabay nagtanong kay Kyoka kung nakita raw ba nila ang kanyang nakababatang kapatid. Kalaunan ay nagbanita na nga ang dalawa habang di pa rin matigil sa paglalarawan ng kanyang kapatid itong kalaban, na lubos daw siyang mahal, at trip niyang laging binabatukan. Maging si Yuki ay nahiwagaan na rin sa kalaban dahil nakakapagsalita ito sa kabila ng pagiging Shuki nito, hanggang sa mabwisit na nga ang kalaban ng babanggitin na sana nito ang pangalan ng banibidang kapatid, nang biglang sumingit sa eksena ang isang dambuhalang Shuki. Sa galit nito at sa gulat nila ay binasek lamang ang bida-bidang Shuki, habang itong si Yuki naman ay tila naalala ang kanyang kapatid nang biglang magalit ang dalagang Shuki. Gets ko na, ikaw ang kanilang Supreme Commander, ika na nga ni Kyoka sabay walang ano-ano'y inatake ang pinanggigigilang Shuki. Dito nagsabayan na nga ang dalawa. Ngunit mas nang ibabaw ang lakas ni ate kalaban hanggang sa nahuli na nga nito si Yuki kalaunan. Ngunit nang magkatitigan na nga ang dalawa ay lubos na gulat itong dalaga at tila nakilala ang ating bida, at nang bandang tatawagin na sana nito si Yuki ay singit na nga ang galit na si Kyoka, na nagawang sugatan si ate sexy kung lablab. Rekta batsi na nga ang dalawa na nag-iwan kay Kyoka na todo nang gigigil at di niya pa nga nagawang maipaghiganti ang mga napatay ng nasabing Shuki, at tila nawala na nga sa sarili sa sobrang galit na nadarama nito at sundan nga raw nila ang tumetakas na kalaban. Ngunit biglang natauhan ng mapalingon sa kanila at makita ang sitwasyon ng kanyang mga kasamahan. At napaisip na mapapahamak pa ang kanyang mga kasamahan dahil sa $padelos niyang galit at pagpupumilit. Nakabalik na nga silang ligtas sa dorm, at buti na nga lang daw ay mababaw lamang ang mga sugat na natamo nila Shushu, ngunit ang lubos nga raw pinagtataka nitong si Kyoka, ay ang mga reward na nagmumula sa subconscious na isip nitong binata, na tila masokistang gustong tinatadyakan ang kanyang dingdingdong. Nagpasalamat na nga lang ito kay Yuki at na-appreciate raw nito ang pag-una sa kaligtasan nila Shushu kanina. Dito na nga rin napag-usapan nila Kyoka at Yuki ang tungkol sa humanoid na sakay ng unicorn, at tila bagong species nga raw ito na ngayon lang nila nakita lalo na at nakakapagsalita pa, na siguradong gugulantang daw sa buong mundo kung nagkataon. Singit na nga si Yuki at nabanggit ang tungkol sa kanyang kapatid na biktima rin ng moto mishap. At sinabi kay Kyoka na tila kahawig nga raw nang nakaharap nilang kalaban ang ate niya na lubos niyang kinagulat kanina. So sinasabi mo maaaring siya ang nawawala mong kapatid, pagkagulat na nga ni Kyoka sa kanyang sinabi. Ayon naman kay Yuki ay malakas raw ang kutob niya, lalo na nang nagkagulatan sila kanina ng nasabing kalabang dalaga. Tila sumang-ayon na nga rin itong si Kyoka dahil kanina ay nabanggit din daw ng nasabing kalaban ang tungkol sa paghahanap sa kapatid nito. Pero medyo diskumpiyado raw siya dahil sinabi ng kalaban na pinakagwapong lalaki raw ang hinahanap nitong kapatid niya. Ay grabe siya, pero sige na nga ganda naman reward ko, hihihi, di na nga mawala sa isip ni Yuki ang nakaharap na kalaban at kung ito raw ba talaga ang kanyang kapatid, at kung bakit inatake nito ang Demon Defense Force, at kung ano-ano pang ang katanungan sa kanyang isip. Dahil sa pagiging lutang ng binata ay nagkatapon-tapon na sa pagkulo ang niluluto nito, at nang paluhurin siya ng dalaga ay lubos na takot at inakalang sesepakan siya nito sa galit, hanggang sa magulat na nga lang siya nang imbes na pag-alitan siya ay mas pinag-alala pa nito ang kalagayan niya at baka pagod lang raw sa pagsasabay-sabay ng pagiging caretaker at slave ng commander nila, sabay iminungkahi na tutulungan siya sa paghanda ng kanilang pagkain. Lubos na tuwa na nga itong binata sabay nagpasalamat sa ubod ng bait na senpei niya, na siya na niyang nakatulong sa pagluluto ng kanilang pagkain. Samantala, balik sa mato ay pinakita na nga itong nakalaban nilang dalaga kasama ang kanyang mga naggagandahang tropa, kung saan kwento na si Yuki raw ang nakita niya kamakailan, at lubos pinagtataka kung paano raw nakarating sa mato ang binata, na kasama pa nga ng Demon Defense Force na all girls lang naman dapat.
Balik sa dorm naman ay jackpot na naman ang bida nating binata at binigla na nga lang ni Shushu nang siya ay naliligo, at nandoroon nga raw para pasalamatan siya sa pagkakaligtas ni Yuki sa kanya. Lubos na ang gatag na naman nga lahat kay Yuki dahil baka pinagtitripan na naman siya ng dalaga, hanggang sa harapin na nga niya ito at napakaripas na lamang ng takbo nang makita ang perlas ng silanganan ng pang-ising-ising pasaway. Maging si Hamari ay hinabol na nga rin siya dahil sa aksidente niyang nasal ayan ang gubat ng Sierra Madre. Sa gulat ng dalawa ay bigla na nga lang may lumutang na portal sa kanilang tabi, na ayon kay Hamari ay mga miyembro ng 6th Squad, na sila Yakhaiho Azuma, ang second in command, at si Tenka Azumo, ang commander ng nasabing squad. Na agad nilapitan nitong si Yuki at kung pwede tawagin nga raw nila si Kyoka. Tinatawag ko rin lahat ng di pa nakasubscribe, baka naman, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.